Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Matapos ang kabi-kabilang Halloween party sa mga opisina kagabi, long weekend starts now. Isa ka ba sa maagang gumising para makaluwas ng probinsya o isa ka sa maagang pupunta sa sementeryo para maglinis at maghanda sa undas? Sa paanong paraan mo man gugugulin ng araw na ito, alamin muna natin ang inaasahang lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo. Una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay kaming mapapanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Saturday morning, October 29, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Bago ang lahat, alamin muna natin anong oras kaya magpapakita si Haring Araw. Para sa ating sunrise for today, yan po ay 5:51 ng umaga, habang yung sunset naman natin 5:29 ng hapon. At sa punto ito, para malaman na natin ang inaasahang weather condition para sa araw na ito ng Sabado, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Chris Perez. Good morning, Mr. Perez. At ito po noon, ito pong ITCZ naging consistent sa pag-iral nitong mga nakalipas na araw. At dahil dyan, naitanong ng isang Panahon TV follower na si Dan Joshua Apura kung ano nga ba ang ibig sabihin nitong ITCZ. So maaari ba nating ipaliwanag sa kanya kung ano nga ba ang weather system na ito at ano ba yung idudulot niyan kadalasan dito sa ating bansa? Magandang umaga, Amor. Magandang katanungan po yan regarding the ITCZ or the Intertropical Convergence Zone. Ito po yung area dito sa panig nating ng mundo na kung saan nagiging tagpuan ito ng mga hangin na mula dito sa Northern at saka Southern Hemisphere. Yung hangin na nagtatagpo dito sa portion na to, karaniwang dudulot ng mga kaulapan at minsan ay nagiging breeding ground pa ito ng mga low pressure area or ng mga bagyo from time to time. So itong Intertropical Convergence Zone, depende po sa season, maaari po itong malapit dito sa gitna ng mundo, yung tinatawag natin equator, or depende naman kapag yung kasagsagan ng northeast monsoon or hangin amihan, maaring bumaba pa ang axis nito dito sa Southern Hemisphere, or kapag kasagsagan naman ng hanging habagat or southwest monsoon ay maaari itong umakyat dito sa may bandang Northern Hemisphere. So generally, ang Intertropical Convergence Zone, ito yung large-scale weather system na karaniwan po ay associated with cloudy skies and some light to moderate rain showers and isolated thunderstorm. So ayan, Dan, nasagot ng iyong katanungan at naipaliwanag na ni Mr. Perez kung ano nga ba ang ibig sabihin nitong ITCZ. At kagaya po ni Dan, pwede rin kayo magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. And since pag-uusapan na natin yung tungkol dito sa ITCZ, hanggang ngayon ba magpapaulan pa rin ang weather system na ito? Ano bang nilalaman ng inyong 5 AM weather forecast? Well, Amor, gaya nga ng mga nagdaang araw, itong Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay karaniwan dito sa central and southern part of the country nakakaapekto. So, sa susunod na 24 na oras, asahan po natin na itong Visayas, Mindanao, Bicol Region at Mimaropa ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga mahinang hanggang sa tamtamang pag-ulan at pulupulong pagkidlat at pagkulog. Ganon din itong lalawigan ng Quezon. Samantala, dito naman sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela at Aurora, asahan po natin yung mga mahinang pag-ulan. Habang dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Luzon, basically mainit at medyo malinsangan pa rin ang panahon ng iral, maliban na lamang sa mga pulupulong dagliang pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. At Mr. Perez, eto naman, dahil bilang paghahanda dito sa nalalapit nga na undas, bilang gabay sa ating mga manonood, naglabas ng special weather outlook ang Pag-asa para nga dito sa undas. So ano bang nilalaman nito? In-expect ba natin meron bang panibagong sama ng panahon o bagyo na nagbabadyang pumasok ng ating boundary? Well, sa ngayon nga, Amoray, wala tayong inaasahang bagyo sa loob ng 24 na oras, no? Subalit, itong Intertropical Convergence Zone at saka yung hanging amihan or minsan yung magdudulot ito ng tail end ng cold front ay posibleng magdulot ng mga mahinang pag-ulan dito nga sa eastern section ng northern at central Luzon. Samantala sa southern Luzon, sa buong Visayas at Mindanao, maulap pa rin with some rain showers and thunderstorms hanggang sa araw ng undas or hanggang sa All Saints Day
dahil sa Intertropical Convergence Zone. Dito naman sa Metro Manila sa natitirang bahagi ng Luzon, posibleng maaraw sa umaga hanggang tanghali at meron pa rin mga chances ng mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon o gabi. So sa mga kababayan po natin na mag-o-observe ng undas, ay magdala pa rin po ng pananggalang sa ulan, payong, dahil kung di man po pananggalang sa biglaang pag-ulan, ay pananggalang po natin sa init ng araw. Alright, so ayan, nabigyan na tayo ng ideya ni Mr. Perez sa inaasahan nating weather condition ngayong undas. Kaya naman panatilihin pa rin po natin ang pagiging handa at syempre mag-monitor pa rin kayo sa mga pagbabago dito lamang sa Panahon TV. At panghuling katanungan na lamang Mr. Perez, marami rin kasi nag-aabang dito sa pagpasok o yung pag-iral ng hanging amihan dito sa ating bansa. So kailan na ba ito inaasahang iiral sa Pilipinas? At tila kasi mas delayed compared last year. So ano bang dahilan dito? Well, sa ngayon Amor, base na rin sa mga na-observe natin na prevailing wind, lalong-lalo na dito sa may bandang hilaga ng ating bansa. Actually, meron na tayong mga moderate to strong northeasterly surface wind flow dito na tinatawag, no? At karaniwan sa ganitong panahon, ito yung nagbabadya na anytime, any day, na sa pagpasok po ng buwan ng November, ay posible na pong magsimula yung hanging amihan or northeast monsoon dito sa ating bansa. Now, it's just a matter of days, inoobserbahan natin. Gaya nga na nabanggit natin sa ating weather outlook kanina, posibleng magdulot ng mga mahinang pag-ulan itong hanging amihan dito sa eastern section ng northern and central Luzon sa mga darating na araw. So sa mga kababayan po natin, patuloy po magantabay sa mga weather updates at weather advisories na ipapalabas ng Pag-asa hinggil nga sa pagsisimula ng panahon ng amihan dito sa ating bansa. Ay maraming salamat Mr. Chris Perez sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon yan na nasagot nga itong katanungan ng isa na naman nating Panahon TV follower. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Samantala, nitong Huwebes lamang nakasungkit na naman ng corona ang Pilipinas sa katatapos lamang na Miss International. Itinanghal bilang Miss International 2016 ang ating pambato na si Kylie Versosa. Kahanga-hanga ang kanyang pagrampa at lalo na ang kanyang pagsagot sa tanong. Kaya naman congratulations Kylie, we are very proud of you. Pinatunayan mong saan man mapunta, angat ang talino at gandang Pilipina. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.